Kamusta mga bayabas? Today, pag-uusapan natin ngayon mga paps ang walang kamatayan at walang katapusan na karburador. So ito mga paps, hindi ko na gagamitin ng masyadong mga kaarte-arte o mga choba-choba Chinese, no? Para mas madali nyo maintindihan. Ito, itong merong spring, ito yung para sa gasolina, okay? Ito yung nag-aangat ng piston nito sa loob. So meron siyang piston, tapos doon nakakabit yung needle, okay? Then ito naman, yung kulay bronze o yung tanso na tinatawag, is ito yung hangin or yung para sa air mixture, okay? Kung may nakikita kayo ritong guhit, yan, yung marking ng pentel pen. Hindi ako naglagay niyan. Sa tingin ko, ang naglagay nito is yung mismo sa kasa or most probably is yung nag-assemble ng carburetor nito out from the factory. So, start ko lang yung motor mga paps. So, halimbawa, wala siya sa tono. So, pipihitin ko siya. Ito, wala pa to ha. Tatanggalin ko lang muna siya sa tono. Yan o. Kita nyo. Sobrang baba ng minon niya halimbawa. Yan, hindi ko na binibilang yan mga paps. Halimbawa, ganyan ang tono ng carburetor nyo, napakapangit. Simpangit ng kapitbahay nyo. Yan o. Kapag ganyan ang minor na motor nyo, sablayan, obvious naman. So, paano gagawin natin dyan mga paps? So, start natin yung motor. Aalalayan mo siya ng silinyador ha. Kailangan hindi siya mamamatay. Ngayon, namamatay. Halimbawa, ginawa mo na yun ha. So, taasan mo tong gas, disregard sa bilang ng oikot, tapos ipasok mo rin tong air mixture o air screw, then start ulit. So ayan, hindi na siya masyadong namamatay, no? So gagawin natin dyan, kailangan natin pataasin tong gasolina, okay? Then next, kailangan ipasok nyo tong air screw, dahan-dahan habang sa sumigaw yung motor. Alalayan nyo, kailangan hindi siya mamamatay. Pag masyadong sumisigaw, ibalik nyo tong gasolina pa atras. Yan o. Tapos, ipasok nyo ulit yung air screw. Habang pinapasok nyo yan, humihina yung minor, itaas nyo ulit yung gas. So, wala yung masyadong sinusunod na pattern. Basta kailangan lang hindi mamamatay yung motor habang ipinapasok natin itong air screw. So kailangan kasi may pasok nyo yan na hindi siya namamatay. Sige, pasok nyo lang. Yan, okay. Tapos ito, dagdagan pa natin ng konting gasolina. Yan. So ito, hindi pa siya sumasagad. So kaya pa siyang ipasok. So yan, humihina yung minor. Dagdag ka ulit ng gasolina para magkaroon ng minor. Okay? Unti-unti lang. Tapos dito, dagdag ka ulit ng gasolina. Yan, nagkakamali na ako. Dagdag ka ulit ng hangin. Tanda lang. Kailangan di siya mamamatay. Aagapan mo. Taas mo ulit yung gasolina. Yan. So, hindi siya namamatay, no? So, hindi pa sagad to. So yan, kung makikita nyo, dapat isagad yun ng sara or halos dapat nakasara na siya. So kakapain ko siya unti-unti. So yan, hindi ko na siya mapihit. Ibig sabihin niya, sagad na yan. Okay. So ano nang gagawin mo dyan? Dapat hindi mamamatay itong motor. Yun ang tatandaan nyo mga paps. Disregard yung ikot nitong gasolina. Basta kailangan yan, halos may isara nyo itong air screw nang hindi namamatay ang motor. Kasi pag namatay ang motor, ulit kayo, luwagan nyo muna ulit pareho, then dahan-dahan nyo ulit na gagawin yung ginawa natin kanina, okay? So ayan, hindi siya namamatay, no? So ang gagawin naman natin ngayon, pasisigawin natin tong motor. Yung pinakamataas niyang sigaw, doon tayo hihinto, okay? Yun yung pinakamataas na minor. Kaya sinasabi sa inyo sana, mas maganda kung mayroong RPM yung motor nyo para mas madali natin madedetect yung maximum na sigaw ng motor, okay? So, ito ang gagalawin ko, yung air screw. Pipiting ko siya counterclockwise. Dahan-dahan lang. So, half.
Half turn. One pull. One half. Dalawa. Dalawat kalahati. So kapag ganyan, bumaba na yung minor, kailangan ibalik nyo siya, hanapin nyo yung pinakamataas ng sigaw ulit. Up. So dito mataas pa yung ano niya, RPM niya, nasa pinakadalawang turn. So kung tumataas pa siya, tumataas pa siya, binabalik ko siya papasok ulit ha. Hinahanap ko yung kanyang pinamataas sa sigaw. So yan. Sa one half siya sumisigaw ng mataas. So itong ikot dito is 1.5 turn. Okay? So binalik ko siya ng konti, bumaba. So ibig sabihin, ito yung sweet spot niya. Yan yung pinamataas ng minor. So pag nakuha natin yung pinamataas na minor gamit yung air screw, ibababa naman natin to para sa gas. Half. Kalahati lang, tsaka 1/4. So once na nagawa nyo na yun, pwede nyo pa siyang itono ng konti, pero hindi na kayo lalayo sa pihit nyo na yan. Okay? So mag-adjust ka man, konti-konti na lang. Hahanapin mo na lang yung gusto mong minor, pwedeng medyo mabilis na parang FI, pwede naman yung mababang minor. So nasa sa inyo na yan, kasi magre-reading pa tayo ng spark plug. So ngayon, hindi natin nakikita yung outcome ng spark plug kung lean ba siya or matakaw sa gasolina yung sunog. Kasi kapag lean, ibig sabihin maputi yung kulay ng spark plug, kulang yan sa gasolina. Then kapag naman maitim yung spark plug, sobra sa gasolina. So dapat kasi is kulay kalawang siya or yung chocolate brown. So ganun lang dapat ang kulay niya. Medyo umitim man, dapat hindi siya yung parang naglalangis na nagtututong. Yun. So ngayon, itong minor na motor natin is medyo okay na siya. So yung factory reset, kapag ilisod ko pa to rito, masyado nang mababa ang minor. Okay? So gusto kong taasan ng konti. Yan. Then isa pa dapat, no, kapag tinwist niyo yung throttle, dapat sabay siya ng response ng karburador, ng engine, tsaka ng tambucho. So that pag pinisan nyo sa silinidor, dapat mag-response agad si karburador. At maririnig nyo yun agad sa tambucho. Yan, gaya niya, no. Tapos dapat yung minor niya bumababa agad. Kaya sinasabi ko kayo, nakagandahan sana nito kung meron tayong RPM, makikita natin yung metro ng idle. So patay ko yung engine. So dapat, isa sa mga tatandaan nyo, dapat kapag in-start nyo ulit to, one click lang. Try natin ulit, start. Yan. Kapag wala yan sa minor o sa alang minor, hindi yan mag-i-start. Mag-i-start man yan, sasabayan nyo yun ng silinyador. Ito hindi ko siya sinasabayan ng silinyador. Hindi ko siya binibigyan ng gasolina. So ayan mga paps, no, ganyan po ako magtono ng karburador ko. Kahit sa ibang motor po na nagamit ko, sa mga past na motorcycle na ginamit ko, is ganyan ako magtono. Same way, tsaka same process. So kung meron mang kayong maling napuna o nakita, i-comment down below nyo lang mga paps. Then babasahin natin yan. Then kung sa tingin ko is okay naman yung magiging feedback nyo, pwede ko siyang i-adapt, at least makatulong din sa akin kahit papano. So ito, sineshare ko lang sa inyo yung aking nalalaman, no, sa pagtotono ng karburador. So matagal ko na siyang ginagawa, kasi iba nagpapagawa sa akin ng karburador o nagpapatono, ganyan lang ginagawa ko is nagkakaigi naman. So yun lang po mga paps, no? So maraming salamat po sa panonood, and sana may natutunan kayo, may nakuha kayong idea kahit papano sa ating tutorial ngayon, no? Then kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na dyan paps. Kung gusto mo ng mga ganitong klase ng videos, hit mo na rin yung notification bell para ma-read ka sa mga bago nating videos and tutorials. Piliin mo na yung all para ma-update ka sa lahat ng mga video nating ina-upload dito sa ating YouTube channel. So hanggang sa muli mga paps, Dad's Cabin, I'm out.